Yan, so good day mga idol, no? So welcome back. So meron tayong magandang kasama ngayon mga idol. Alam ko kilalang kilala nyo to mga idol eh. Famous to eh. Nakakaya naman sa sinasabi mo. Baka sabihin nila, laki ng ulo ko. So pinapakilala nga natin pala, syempre, Jury Shop. Yan. Ako ang, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ikaw ang Ayan, ako ang kanyang Lady BBC. Hindi, bisita ngayon Bisita. sa vlog niya. Yan, may guest tayo ngayon mga idol. Napakagandang guest natin. Yan mga idol, so all set na tayo. All goods na. All good in the hood. Yan, Yes. syempre kasama natin ngayon. Special guest natin. Napakaganda, napakabait at napakahigpit. Kala ko, puro positive na, nag-negative pa eh. Pambalanse lang ba? Yan, pambalanse lang. Di ba? Siyempre, Jury Shop in the house. Yan, pakilala ka sa mga viewers natin. Pakilala ko rin pala yung mahilig sa manok. Araw-araw na lang kulang na maging manok din. Oo nga, may tumilaok tayo yan. Yan, so syempre, ano bang meron for today? So, meron tayong question and answer, di ba? Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-content. Yun, kaya nga, sobrang busy talaga. Sobrang busy sa yung mga event, di ba? May mga... So, syempre, kape muna tayo, pampagising sa hapon. Yan. So, ano ba ang tingin mong negative side ng isang sabongero? Yan. Kung ika nga sinasabi nila yung sa mga meme, buti pa yung manok, nabibigyan ng vitamins, etc. etc. Pero sa na, hindi mabilan. Kumbaga, mas mahal nga naman talaga ang vitamins ng mga manok. Kumbaga, mas nagiging priority yung... Oo. Yun yung negative side, no? Yes, negative side. At syempre, isa pa yun is yung mga hindi marunong tumansya lang ng kanilang mga pusta. Regarding dun sa mga sumusobra. Yes. Diba? Yung iba kasi, yan, kagaya nga yung sa mga pusta, imbis na yung pera nila napupunta sa pamilya, napupunta pa sa sugal, yun yung negative sides. Doon sa mga sabongerong walang control. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na porket sabongero is wala na talagang control. Yung iba talaga meron, pag nanalo na, uwi na. Diba? Kumbaga, okay lang naman kasi mag-enjoy. Kumbaga, hindi naman pinipigilan talaga, pero kailangan may limit. Oo, may limit lang talaga. Oo, number 1 yan. Parang sa pagkain lang din, kailangan limit. Kasi kundi, kung kumain ka ng puro matataba, ma-high blood ka. Yan, tama. Diba? Diyan din, pag lahat ginasta mo, mawawalan ka. Lahat talaga ng sobra, masama. Yes. Diba? Sobra sa pagkain, masama yan. Sobra sa kape, masama yan mga idol. Sobra sa pagmamahal, masama yan. Depende. Kailangan balansin mo lang. Depende, no? So, yung iba kasi mahigpit. Ano yung sa kamugot? Mahigpit sa, sa budget. Yeah. Mahigpit sa pamilya. So, lahat naman ng masama, sobra. Lahat ng sobra masama. Mukhang kinakabahan yung interviewer Kinakabahan natin ngayon. Kinakabahan yung Kinakabahan ata sa akin. Kinakabahan ako ngayon. Saang banda ka ngayon nag-e-enjoy sa pagmamanok? Yan. Saang banda? Pinakahilig mo ngayon na ginagawa? Yan. Yung favorite part mo sa pagmamanok? Favorite part ko sa conditioning siguro. Kasi masarap kasi pakinggan na masarap din makita na yung kinondisyon ng team mo is nagpapanalo, di ba? Lalong-lalo na sa lahat, yung maganda yung inilaban sa mismong yung good lose. Yun. Yes. Yung magandang di ba? Paano ba ilaban niya sa mismong araw na yun? Malalaman mo kasi talaga sa manok na pumapalo di ba? Sa pointing kasi yan malalaman. Pero yun nga, mabalik tayo doon. So yun nga, masarap mag-conditioning mga idol, lalo na yung team mo nagpapanalo. Pero hindi naman ibig sabihin na 100% panalo, 90% panalo. Meron din talagang time na nagtatatalo ka. So part of the game yan. Hindi ka magiging legend kung hindi ka nagaling sa sa pagtatatalo. So lahat naman ng magagaling ngayon, nagtatalo. Kahit nga yung mga veterano na ngayon sa sabong, sobrang tagal na, 20 years, 30 years, nakakaranas pa rin yan ng zero. Kasi lumaban ka diba? Pero importante, nakapag-perform yung manok mo, good lose yung tawag doon. Na pumalo naman yung manok, nagkataon lang na mas maganda yung pinatama ng kalaban, mas maganda yung palo ng kalaban, mas magaling yung kalaban. So, ganun lang din yun. Tsaka, hilig ko ngayon, gusto ko talagang kumuha ng maraming trophy. Diba nakakuha na tayo ng mga trophy
na yung runner-up, nakakuha rin tayo ng trophy na champion. Pero syempre, every year siguro, makakakuha lang tayo ng 1 o 2 trophy. Ano na yun, goods na rin. Kumbaga, masaya na. Bawiin mo na yung mga pinaghirapan ng team mo, pinaghirapan ng ng bulsa mo sa pag-maintain ng farm. Pero katulad ngayon, sa sinabi mo nga ngayon marami na din talagang magagaling na magmamanok. Kasi compare mo sa dating panahon, hindi naman usang social media na nasi-share agad nila yung mga tips nila at hindi din naman na ipapalabas sa television, di ba? Hindi katulad ngayon, talagang mabilis na ipalaganap kung paano nila i-share yung conditioning, paano mamili ng mga manok, paano yung dapat breeding, di ba? Mga ganon. Nasabi rin naman ng iba na mga breeder or mga game farm owner. Kumbaga, mas mahirap daw yung dati. Compare ngayon sa pagpapakilala. Actually, ano naman yan mga idol? Parehas lang rin. Actually, din sa may din, advantage. Sa learning, di ba? Sa learning. Kasi dati parang hearsay lang, kapaan ng, paano yung ginagawa mo dito, di ba? Pag nagkita-kita, tsaka lang nakapag-usap. Unlike ngayon is talagang yung communication is mabilis na. Actually, buhay noon, buhay sabong ngayon, tsaka buhay sabong noon, actually may advantage tsaka disadvantage yan. Ngayon kasi, mabilis mapalaganap nga yung magagandang balita, mga tips. Pero actually, yung mga tips na yun, hindi rin 100% panalo, di ba? Hindi rin naman, porket ngayon na may laganap na yung social media, laganap na yung TikTok, laganap na yung YouTube, 100% yan, tama. Hindi ganun mga idol. Yung noon naman, yung buhay sabong noon, by experience talaga. Diba? By experience, meaning, kailangan mo rin talagang ma-experience na matalo, kailangan mo ma-experience lahat ng step, from step 1 to step 10, kung ano man yung step na yan. Kasi wala namang wala namang social media gano'n noon Diba? Kumbaga, magazine lang noon So, actually may advantage tsaka disadvantage rin yung ngayon tsaka dati. So, parehas naman yan mahirap. Pero syempre, hindi ko pa naman naranasan yung buhay sabong noon kasi bago lang tayo. Ito yung nakaginas na natin, nandito tayo sa social media, and then, actually merong madaling part din dahil nga, natatap mo mag-search ka lang, kunyari, paano mag-alaga ng sisiyo. Pag sinearch mo, lalabas na rin sa YouTube yan Hindi na din mahirap talaga. Pero syempre, kung i-apply mo rin yun, medyo mahirap pa din. Kasi iba-iba ang experience sa bawat lugar. Mahirap, diba? Iba-iba din ang sakit sa bawat lugar. Depende sa, yung tinatawag nga nila, yung sa mga lupa. Diba? Yung may mga, kumbaga may hiyangan. Yun. Example, dito sa Montalban, maano rito, medyo makoraysa rito. Sa ibang lugar naman, medyo mamarek. So, yung vaccination program natin dito, sa Montalban, hindi ko sure pag nag-share ako sa mga tao na applicable sa kanila. Di ba? Ganon din sa iba't ibang area. Kung Montalban, pwede natin i-share yung vaccination natin. Pero hindi ibig sabihin nun, mga idol, na 100% is magiging applicable sa farm nyo or sa manukan nyo. So, ayun. Sinabing sa bungero, ano yung una mong naiisip sa sarili? Babaero. Yun kasi yung katunog Usually kasi, di ba, sinasabi na sa bungero, babaero. Sabi nila Pero ewan ko lang kasi usually talaga maloloko. Pero ngayon mukha namang Kasi dati parang mas, di ba, uso yung, ewan ko, sa ibang sabungan kasi may mga sasayaw-sayaw pa natutuwa yung iba. Pero ngayon nakikita ko naman talagang focus talaga sa mga manok. Focus sa manok tsaka sa teller na lang. Hindi, kasi sa mga marami naman ako napuntahan na sabungan na talaga namang sa manok din talaga ang focus. Walang natin sa iba. Kasi di naman lahat isa-isahin ko. Hindi kasi sabi nga nila, kaya doon nagtatatalo, nakapokus yung handler dun sa teller. Diba? Pero kung nagpapanalo ka, nakapokus ka talaga sa manok, nakapokus ka sa performance ng manok, sa iba pala yung pinopointing ng pinopointing ng handler. Kaya pagka nagsisiro-siro kayo or medyo maalat kayo, bantayan niyo yung handler. Sa iba pala nakafocus. Sa iba nakafocus. Hindi, yun nga. Pag sinabing sabungero para sa akin, kasi hindi naman ako sa industriya. Yun nga, pag sinabing nalaman ng iba sa bungero, ay parang negative agad tingin di ba? Pag sa dati, halimbawa ako hindi ako talaga magmamanok. Ngayon nagmamanok. Pero kung yung nakausap ko sa bungero, parang pinakilala sa akin, negative agad tingin ko, ay to? Sa mga hindi pa nakakaalam. Pag sinabi ka sa bungero, sabihin sugal, no? Parang related nakadikit na. Yes. Related, nakadikit na talaga yung sugal sa sabong. Pero hindi ibig sabihin nun, mga idol. Kasi yung iba, hindi pa napapasok yung industriya ng pagmamanok, di ba?
So, mga mamaya merong bagong sabongero or bagong tao na makakanood nito, no? I-explain ko lang po sa inyo. Dalawa po yan, isang breeder or commercial breeder and then fighter. Yung fighter, mga idol, yun yung gambling side. Ibig sabihin, mga idol, sila yung talagang sugal. Diba? Sugal. Sige, sabihin nyo meron akong 50K, tapos bibilang ko ng manok, lalaban ko. Yun yung sugal. Sa commercial side naman, sila lang yung mga breeder na nagbibigay or nagpo-produce para dun sa mga fighter. Yun yung sa mga gustong magsugal. Sa mga nagkukulang yung manok, sa mga lumalaban. Usually yan, mga derby yan. Pag nagpapanalo ka na. Lalo pag panalo ka. Ako, ang masaya sa sabungan, siguro yung mga kaibigan ko, magkakasama kami. Malungkot kasi pagka pumunta ka na sabungan, tapos kayo-kayo lang, wala ka ibang kakilala, wala ka ibang kakwentuhan. Parang parang walang nangyayari, di ba? Pero depende kasi, baka kasi boring. Ikaw yung outgoing talaga na person na gusto mo maraming kasama. Yung iba naman, pumunta lang kasi doon para tumalpak lang doon. Yung iba para tumalpak lang, no? Oo. Pero kasi ako ron, madalas talaga pag pumunta ako sa sabungan, meron talagang grupo eh. Kagaya sa bakal, di ba? Sa BSB kasi mga idol, yung mga invite doon, halos community magkakilala, di ba? So pag pumunta ka sa kanti, uy, kakilala, tropa, kwentuhan, ganito ganyan. Pag pumunta ka ron sa isang upuan, uy, tropa rin, di ba? Nagkakaroon kayo nagbibigayan kayo ng ideas, nagbibigayan kayo ng knowledge. Tapos hindi lang hindi lang talpak ang purpose doon. Din makita, doon mo nakikita eh. Diba, yung mga bihira mong makita. Kasi hindi naman usually na ako na nagkaayayaan dito. Hindi minsan talaga hindi natutuloy, sobrang busy. Pero pag yung mismong event na, may time para pumunta doon. Oo. Diba? Yun yung kinagandahan, diba? Kaya sa mga gustong maglibang sa Talpakan, mga idol, message nyo na ako sa Facebook, Bilikan Last. Nakikita nyo, mayroong blue check, mga idol. Yan lang po yung account natin, mga idol. Kahit gaano kalaki yung cash out nyo, legit na legit tayo rito sa Team BBC Talpakan. So ano pang inaantay nyo? Mag-register na at legit, 100%. Alright. Noong una, hindi. Kasi kami yung tipong sa pamilya namin, wala naman talagang, Hindi masugal. Hindi, wala talaga. Walang nagturo sa amin. Ni sa baraha, wala akong alam. Ni yung sa piso-piso, hindi ko alam yan. Wala akong alam talaga. As in, zero knowledge talaga. Ang alam ko lang is yung bingo. Pero naman, as time goes by, yan nga, nandito ako, naliwanagan ako. Tapos, syempre, nadadaan naman yan sa pag-uusap. Yan. Buti na lang, medyo madali to kausap, kundi hindi nyo na makikita to. Wala na ako, no? Oo. Kasi kami sa namin, pamilya naman namin, yung banding namin, di ba? Baraha, cards. Pero kami lang naman. Sa amin naman, banding lang eh. Baraha, laki na yung pusoy. Doon ko natutunan yung kailangan ng limit. Doon ko nalaman na kailangan palang ilimit yung... Parang ako naman, yun, natuto din naman ako ng onte. Pero yung alam mo yun, alam ko kung kailan ako hihinto. Yun nga. Kumbaga meron nga akong limit. Controlled. Oo, kaya ko kontrolin. Ewan ko lang bakit sa iba, pinakamahirap sa lahat is yung pag nanggigigil ka na at gusto mong bawiin. Pag ganun kasi dapat stop na, cut mo na. Madalas pag nanggigigil yun yung talo eh. Oo. Kasi hindi ka nakakapag-focus dun sa pipiliin mo. Oo. Kasi talaga yan eh. Usually, kung ikaw ay tatahak sa ganyan, sa talpak. Yan, talpak. Kailangan extra money mo yan. Hindi pwede yung, ito yung pangkain mo mamaya, itatalpak mo. Naku, mahirap yan. Mahirap diba? Yun lang. Kung ano yung extra mo, yun lang. Yun lang yung palagawin mo. Pero yung kailangan mo ikip mo. Yan. Pwede naman siguro yung nood ka lang eh. Pero ako kasi ganun eh. Libang pero, lang, no? Ewan ko sa iba. Libang lang. Pinakamahirap sa akin yung mismong day ng laban. Oo. Lalo kung stag ang labanan. Hirap na stag. Yan. Talagang sobrang hirap mga idol. Siyempre, yung mga nakikita ko nung time na yun, pag naglalaban, yung stag yan, grabe. Parang nakakabilib lang na, paano mo nakikita na ganyan yung, yung gusto ng manok, yung nauuhaw ba, nagugutom ba, o nangangayaw ba? Yung observation, no? Sa pointing. Yan yung medyo hirap pa na kailangan aralin talaga. Talagang tititigan mo talaga. Dito naman sa atin, meron talagang nagkakataon na gano'n, di ba? Wala namang perfecto kahit sa ibang farm. Lahat naman yun may troubleshooting na tinatawag. So kung dito sa farm mo, okay yung mga manok, maganda yung kilos, walang problema, okay yung ipot. Pagdating ng farm yan, possible yan, manibago. Di ba? Oo, depende talaga din sa lugar. Depende sa lugar. Lalo kung dito malamig-lamig, pagdating mo doon sa sabungan, sobrang init. O, di ba? Yan. Yun ang tinatawag na pointing. So, pagalingan ng pointing yan. Kasi sa farm, mga idol,
iba yung temperature dito, medyo malamig dito kasi bundok to eh. Hindi kagaya ron sa city, sa sample na lang rin natin yung Angat, di ba? Mainit talaga dun sa Angat kasi Init nga talaga. medyo ano siya eh. Pero may mas parang mainit pa palayan. dyan. Medyo may Sa New Marilao. medyo mainit dun sa New Mainit Marilao. din doon talaga. So, kailangan nyo talagang mag-adjust ng pointing mga idol. Kung ano yung mga pwede nyo ibigay sa manok, ibigay nyo na para hindi ma-dehydrate. Oo. So, last time nagkaroon tayo ng problema pero thank you Ma'am Tere. Yan. At sa Team Glider. Yan. Maraming salamat sa pag-troubleshoot ng ating mga Nokis. Yan. Lagi talagang to the rescue si Ma'am Lagi to Tere. the rescue si Ma'am. Hindi, nagkataon kasi na nandun din siya. nandun din siya. Tapos hindi kami handa Oo. dun sa cockhouse namin, di ba? Oo. Yung cockhouse kasi tapat talaga ng araw. So, medyo mahirap mag-adjust kasi nga, syempre, malamig dito sa farm, tapos mainit doon. So, yun pala yung mga kailangan, pero at least natutunan na natin, di ba? So, yun, mahirap yung pointing, mahirap sa stag. Saka kasi madaling mag-adjust dyan. Sobrang daling mag-adjust sa kak. Parang bihira na talaga sa kak. Yung mga ngayaw, di ba? Wala nang nangangayaw sa kak. Kasi ano na yun, buo na loob yun. Hindi ka guys sa stag. Binata yan eh. Pagkadating niya ng... Mga duwag pa, no? Oo. May time na pag nasaktan yan, ano yan? Tumatakbo. Normal naman yun, nangangayaw. Normal yun. Pero hindi normal pag nagdala ka ng manok na 5 ron, lahat yun nangangayaw. Isa yung may problema ron sa pointing. Pero alam mo, tawag dito, dati talaga hindi ko alam yung may mga ganyan, yung mga complicated pa pala na mga ginagawa sa mga manok, ganyan. May Pero mga ngayon, aaral pa, no? Oo, hindi ko din alam. Pero ngayon na nandito ako, nakakatuwa na marami ding natututunan talaga. Katulad niyan, pag may sakit, ano gamot, pag kunwari sa labanan, ano dapat gawin, ipakain. 'Di ba parang new learning sa akin eh. Kasi dati wala naman ako sa larangan. At ngayon nandito na. Syempre hindi rin natin expected na pupunta tayo sa ganitong larangan. Unexpected eh. Di kumbaga dati naman medyo malapit dahil sa... Nasa manok. Oo, nasa manok din. Nasa manok na industriya pero hindi natin expect na mapupunta tayo rin sa Panabong. Yes. Nandun Texas. Sa Texas. Yan mga idol, no? So pupunta tayo ng Cebu sa December 9. So event po yan ni Kuya Birada Master mga idol. Abangan nyo po yan. Nandyan po ang Canlas Brothers and syempre Jury Shop. Yan. Makikilahok po ang BBC Game Farm dyan sa kanyang event. Yan, suportahan natin mga idol ang ating Kuya Birada Master. Yes. At kung merong mananalo sa manok natin, so ipapamigay na natin dyan mga idol. Yan. Kaya sana panalangin nyo mag-champion tayo. Yan. Yung trophy uwi natin. Yung manok na 3, kay Kuya Birada. Yan. So, na kay Kuya Birada Master na yan, kung anong gagawin niya sa manok, pwede niyang iparapol or kung ano man pwedeng gawin niya sa manok. Basta, suporta natin sa Kuya Birada Master natin yan sa December 9. Yan. So, yung details, message nyo na lang ako sa Facebook kung saan tayo. Wait lang, ang tanong saan nga ba? Hindi mo pa nabanggit. Secret muna. Yan. So, pasyal na rin tayo dyan sa Cebu. Siyempre, kasama natin ang Team BBC, Team Montalban, Canlas Brothers. Parang grupo tayo dun Yan, first time namin magsa-Cebu. First time medyo natin excited magsisibu. kami. Medyo makakatikim tayo ng mga lechon Cebu doon. Lechon bang? Lechon. Yan. So, yun lang mga idol. Supportahan nyo YouTube channel, Jury Shop. Yan. TikTok, Jury Shop. Yan. Hindi nga lang active sa ngayon yan, pero kayo mukhang maging active na. Yan. So, Muningning Shop. Muningning Shop mga idol, available yung mga poultry products dyan. Pang sipon, pang vitamins, at kung ano-ano pa. So, bisitahin nyo na sa Shopee, Lazada, at TikTok Shop mga idol. So, yun lang mga idol. Maraming salamat po sa nagtitiwala. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na mga idol. So, muli po, Billy Canlas TV. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Like, comment, and subscribe. At kita-kits soon. Alright?